sila. They are all excited to see you here. Good afternoon po sa ating lahat. And we are also live on Facebook. Batiin din natin silang nanonood. Hello mga nanonood. Oo nga naman. So hello sa inyong mga press people and hello sa inyong lahat na nanonood. Ayan. So, ano bang mga maaabangan na? Yeah, have a seat, Arthur. Yes. Kaya na po. No, of course, this is for you. Ikaw ang special natin for today. Ayan. So, ano bang mga pinaghanda mo dito sa concert na ito? Nag-gym na po ako ngayon. Wow! May pa-ab reveal ba tayo dito? Wala po. Wala. Pero syempre, kasi iba rin yung energy, yung resistensya na kailangan mong ibuhos for your concert. That's why ngayon pa lang, as early as now, nag-gym ka na. Wow! How often do you go there? Sa condo lang po eh, sa baba. Okay. Sige. So ngayon pa lang, talagang alam na natin na pinaghahandaan na ito ni Arthur. Very special nga naman talaga ito para sa kanya. So now, of course, we also have the press people here who have a few questions para sa iyo. Kasi kagaya yan, interesadong malaman kung kagaya yan, anong mga pinaghahanda, kung paano mo pinaghahandaan ito. Okay, so let us have the list. Kung sino yung ating tatanungin. And again, we would like to remind everybody na 2 questions po for you guys. So if I call your name, i-prepare na po natin ang ating 2 questions for Arthur. Arthur, ikaw ba? Are you ready? Yes po. Yeah, alright. Okay, so here we go. Tawagin na po natin Mr. Alan Sancon from Stars Photo. Hi. Hello sir. Yes, hello po. Hello. 2 questions po from you. So congratulations Arthur for your concert. Yan, bali nagtanong ako kanina if this is your first concert in Araneta. Parang how excited you are, parang ready ka na bang sumigaw ng Hello Araneta, di ba? Lagi yun yung sinasabi ng mga artists. And what do you expect from this concert compared dun sa 2 years ago concert mo sa New Frontier? Thank you po. Yes po, first time ko po sa Araneta. And since first time nga po siya, madami po kaming, I think it's more grand dun sa NFT concert namin last time. And mas pinaghandaan namin siya like months before the concert. So, yun po. A lot of guests and performances and new songs. Yun po. Then, is there any pressure na mapuno yung Araneta? Kasi napakalaki ng big dome, di ba? So, is there any pressure? And I don't know if you're going, if meron ba kaming malalaman kahit pa paano kung sino yung mga magiging special guest mo dito? Siguro po sa special guests, hindi ko pa po siya pwedeng sabihin. Secret na muna siya. Ilalabas naman din po ata nila yung lineup of artists. And regarding po sa pressure, yes po, napapressure po ako. Hindi sa thought na kung mapupuno ko siya or hindi. Gusto ko lang talaga na mabigyan ng magandang performance yung mga pupunta. So, yun po siya. Thank you, Arthur. Congratulations. Looking forward to your big concert. Thank you po. Thank you so much, Sir Alan. Now, up next is Mr. Jojo Panaligan from Rider PH or Abante. Thank you. Hi, Arthur. Hello po. Congratulations. Nabasa ko sa release na it took you 5 years to finally release a sophomore album. Ba't ganun katagal? And tell us about the songs, please. It's really personal. This album is very personal sa akin kasi ang dami pong nangyari. Yun nga, noong 2020, my dad passed. Tapos, nagka-COVID, nagka-lockdown. So, ang dami pong nangyari. So, yung mga songs ko po, napondo siya, like, dumami siya ng dumami yung sulat. Pero yung recordings, it's availability-wise, nahihirapan kami maghanap ng like, studios and mga tao to work with. Kaya medyo na-delay siya ng konti, 5 years. Pero yun po,
Yung susunod naman na album, yung I think mas mabilis yung after nito. So, yun po. Second question ko, nagbago ba ang goal mo bilang artista nung nagsisimula ka compared sa ngayon na successful ka? Ano po ba yung goal ko dati? Oo nga. Yeah. Yung goal ko lang po talaga is to connect with people, like soul to soul, emotion to emotion, and I think yun lang naman po, to find comfort in music. Yun lang naman yung goal nating lahat actually sa music. It's just looking for the most comfortable space for people. So yun lang naman siya. So ganun pa din hanggang ngayon. Yes po. Salamat. Thank you po. Thank you so much po. Up next is Mr. Naz Tabares from Pelikula Maria. Mania. Mania. Pwede ka lang. So, ano yung bukas na yung release na album? So, ano yung mga pwede mong i-detail sa amin about the album? I-details po. Thank you po. Details, story-wise, hindi ko po siya ma-express ng maayos, pero connected po siya. Tigdadalawang song, like part 1, part 2, and then part 1, part 2. Tapos yung ginawa ko po, yung first song and yung last song, yun yung part 1 and yung part 2, para pag pinakinggan po siya ng buo, may isip po natin, yung mga yung listeners, may isip nila na babalik na naman ako sa una. Parang ganun siya, like cycle of emotions lang siya. So, yun po. Sa concert naman, gaano ka hands-on sa concert? To be honest, nagfo-focus po kami ngayon sa health and well-being. Yun po muna yung focus ng lahat, actually ng team. Supplements, vitamins, exercise. Tapos, para po pag nagsimula na po yung rehearsal schedules, mabibigay po namin, mabubuhos namin yung energy na kailangan allotted for concert. Session ganun po. Thank you so much, Mr. Naz from Pelikula Mania. There you go. Next is Jacob Manangan from TikTok. Hello, Arthur. Hello po. First of all, congratulations. Anong initial reaction mo na finally bibigyan ka ng Viva Live ng syempre concert sa Araneta pa? Ano yung initial reaction mo dito? Okay. Honest po talaga to God. God is my witness. Sabi ko po talaga, sure po ba kayo? Kasi po ako po, I will never be prepared for an Araneta concert like ever. So, tinanong ko po yung family ko, yung Viva, yung team, na sigurado po ba kayo na eto na po yung oras. So, yun po. Like, sobrang overwhelming lang siya. And, yun. You can do it. Alam mo naman na you have a lot of fans around there. And second question naman, ano yung nafe-feel mo na isa ka na ngayon sa mga new generation of superstar singers ng OPM? Parang ano yung reaction mo na kayo na yung magtutuloy ng OPM industry? I'm just Arthur, to be honest. I'm just human. Parang as much as I want to embody or embrace the star figure or whatsoever, I'm just a kid, who's always dreaming to be a good performer. So I think yung pressure and responsibility siguro that comes with the artistry, dun po ako nag-worry. Pero as a person, I just wanna be Arthur. You have a place naman in yung OPM industry, and again, congratulations. Thank you both. Next is Jezreel Ellie from TikTok. Congratulations. Kasi ko kasi you're very involved with all of your works, with all of your music. Dito pa sa concert, may
are you also involved sa pagpa-planning? For example, ano gusto mong maging outcome ng concert? Yes po, thank you. Yes po, may meetings po kami like constantly kung ano yung flow, kung paano siya mangyayari, kung ano yung itsura, kung ano yung expected na set designs, yun po. Hands-on naman po ako. And kami sa team, nagtutulungan po kami para makabigay ng magandang performance. With your answers also, sa mga viewers, for example, yung mga attend dito ng concert, do you think, ano pa yung mas makikilala nila sa isang Arthur Neri after watching this concert? 27 na po ako. Yun lang po yung nagbago. Yung edad ko. Tapos, yun po, siguro po yung dedication din. I think mas namumulat na ako on how, kung paano i-balance yung life and work. So baka may konting shift sa personality. I mean, in a good way, siguro. So, yun po. Did I answer the question? I think they will cover it. Thank you, Arthur. Thank you po. Thank you so much. Up next is Mr. Alan Policarpio from Inquirer. Hey Arthur, so pakwento naman about yung mga collaborations mo dito sa album, and then paano na iba yung sound nito compared sa previous mo na Thank you po. Sa collaboration po, to be honest, yung album ko, 15 songs dapat siya. Tapos, inisip namin like nag-filter out. Tapos last minute ko naisip na kailangan ko talaga ng tulong from other artists sa paggawa ng like certain songs. So, kinanta ko po yun si Kio. Of course, we all know Kio. And Jolian from Careless Music. Tapos, si John po, kababata ko po siya sa Cagayan, and local artist po siya doon. And he's really good. That's why nag-tap na din po ako sa kanya. So, yun po. And nung una ka namin kausap dati sa Zoom ng pandemic, parang very shy ka pa talaga. Pero as you do more shows, feeling mo ba mas naging confident ka na sa pagharap sa mga tao and how you carry yourself? Di din po ako sure kung tama po ba yung pagdadala ko sa sarili ko, pero yun po, medyo nakaka-gain po ako ng konting confidence sa like, yun nga po, like since before, nag-uusap-usap na tayo, so medyo may konting tiwala na ako sa kung ano yung like relationship natin dito. So yun po, medyo may konting boost of confidence na siya kumpara before. Then on stage? On stage? Mas confident ka? Yes po. Yung fans po talaga yung nag-boost sa akin. Kumbaga, before ako mag-perform, nag-message sila sa akin kung okay ba ako mentally, physically, kung prepared ba ako to perform. Tapos after, kinukumusta ako ng fans kung nag-enjoy ba ako, gano'n. So, it's really the fans na constantly na nag-check sa akin. So, yun po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you so much. Next is Charmy Pagulong from Philippine Star. Oops. Hello po. So ano yung message that you want to convey through this show or through this concert? The message? The message that I want to convey, siguro yung gusto ko lang po ipakita yung growth ko as an artist, and yung mga emotions na pinagdaanan ko po, na nilagay ko po sa album na ito, and nakakantahin ko po sa concert. So yun po yung like, major siguro goal ko, na like, ipakita ko lang yung
ilabas yung emosyon na nilagay ko. So, para po siyang ganun. So, ano yung, may pwede ka nang ma-share na sa setlist? Setlist? Pwede ba sabihin? Ay, eto po. Ay, I think po, like, majority po dito, halos lahat, or like, if not all, kakantahin ko po siya sa album. And, as a concert, plus yung mga covers and old releases dati. Yan po. So, last na lang, ano yung, why is this the perfect time for you to stage this concert in Araneta? Promise po, hindi ko din po talaga. Gusto ko lang po talaga na ma-experience yung Araneta din. And since binigyan po ako ng opportunity, nag-go na po din talaga ako. So, yun po. Thank you so much po. And up next is Mr. Mark Magadia from Maganda Ba Movie. Hi. Hello po. Hi Arthur. Question ko lang is, you're aware naman that you're introvert or what the Gen Z's call nonchalant. Para mapapansin kasi natin ngayon sa social media, yung mga interactions with your music videos, parang naaaliw sila sa pagiging nonchalant mo. So do you take pride of it na proud ka ba na you're somewhat a nonchalant big artist of this generation? Proud po ba ako na wala akong sinasabi? Hindi po talaga. Kung lumaki po ako sa parang like, sinasabi sa akin palagi ng papa ko dati na when you talk, less is more, and talk like straight to the point. So, yun lang po yung kinalakihan ko. And hindi po talaga ako malabas din. So, mahina po yung social skills ko, socializing skills. So, hindi ko po alam kung proud ba ako, pero alam ko po talaga na gusto ko po talaga na makipag-usap ng matagal. Yun lang po. Yung follow-up question na lang is, since ito na, nagsisimula na tayo na you're doing a solo concert here in Araneta, palaki na to ng palaki. So with this, sa tingin mo ba, kaya mo ring, you think na kailangan din ng, magiging challenge na sa'yo to improve din yung communication din and yung character mo para, sabi mo kasi you want to improve din, di ba? Yung pagiging, how you communicate, ganun. So, are you willing to change din ba? Or is this something na ganito yung gusto mo magiging pagkakakilala kayo ng mga fans mo? Wow. I mean, what you see is all I am. Kumbaga, I'm just being myself. Kung yun lang. Kaya humingi lang po ako ng kaunting understanding. I mean, kung medyo nahiya po ako, sana po huwag kayong mainis. Malang. Yeah, actually kabalik na rin eh. They are actually love the way you are right now. Thank you. Yun nga din po yung sabi ko kay Sir na parang as time go, yung growth ko, yun po, nagkakagain ako ng kaunting confidence. So baka in time maging senador na ako. Saan galing yun? Okay. Salamat. Saan galing yun? Thank you so much. Up next is Eugene Assis, People's Journal. Hi Arthur. Hello po. I really like yung mga songs mo. Thank you as a solo artist. Pero ngayon, parang usong-uso yung mga boy groups, girl groups, ganyan. Wala ka bang dating pangarap na makasali sa isang boy group dati? Okay, ganito po kasi yan. We tried before ng mga friends ko dati. Pero wala talaga po akong confidence eh. Alam ko po sa sarili ko na like,
hindi ako like sing pogi na SB19 or like alamat. Parang yun po, tinanggap ko na po siya ng maaga. So parang iniisip ko na lang na parang ako na bahala na to. So music na lang. Yan po. Oo, kasi yung ibang boy groups naman, merong may isang gwapo, may pogi naman siguro. I think quality din po talaga na more of like yung pagiging boy band, hindi lang siguro siya about like physical appearance. I mean, part na yan, of course. Hindi ka na mapapasok kung wala kang like appeal, diba? Hindi ka na mapapasok sa isang boy group if wala kang ibubuga, kumbaga ganun siya. So, I think it's more of like a personality thing na you need to blend in together to look good as a team. So, para po siyang ganun. Okay. Tapos, dito sa concert mo, meron ba kaming aasahan na kakantay mo, perform na kakaiba doon sa mga dati mong ginagawa? Sasayaw daw po ako. Siguro po, yun. Nagtitraining na po ako ng mga backflip, mga ganun. Deck up lang. Kunting steps lang po. So yun. Siguro pwede ako mag-magic ako eh. Yun po. Nagtitrain po kami to be better every day. So right now, ano yung expectations mo din sa show? Expectations ko po? Oh, yung sarili mo expectations. What do you feel right now? I just want my mom and dad to be proud. Yun po yung first. And yung fans ko na maging proud sila na andyan ako. And mabigyan ko sila ng magandang performance, magandang gabi. Na uuwi sila na iisipin nila na parang one for the books yun. So yun lang po yung gusto ko na i-expect. Kaya nag-work hard po ako to give them that, expectation. Okay. Thank you very much. Thank you so much Good po. luck to you. Next is Nurse Alma from GMA Entertainment Online. Hello, good afternoon. Yung mga previous releases mo, naging viral. So, anong feeling mo pag naririnig mo yun, lalo na pag nakikita mo sa social media, especially sa TikTok? Kinikilig po talaga ako, promise to God. Promise po. Kinikilig po talaga ako pag may viral, ganun. Pero gaya nga ng iba pong sinasabi ng ibang artist, once na-release mo na yung kanta mo, hindi na yan sa'yo. Kumbaga, it's for the people. So, yun po siya sa akin. Na parang, yes, natutuwa po ako. Pero, more of like, about them na they relate to it or not. So, parang siyang ganun. Masaya po ako na maraming nakaka-relate. Sa mga songs mo, meron ka bang, dito sa bagong album mo, meron ka bang nakikita na potential viral song mo? Or gusto mo sana maging viral? Pwede po lahat. Para kiligin ako araw-araw. Yun po. Para po kasi... Siguro favorite mo? To be honest, paborito ko po lahat ng nilagay ko dito. Kaya po kami nag-filter down. Like, pinili lang namin yung mga gusto kong ilabas. Na like, feeling ko talaga na gusto ko to. So, minake sure po namin na ganun. So, yun po. And lastly, sorry, humilit ako sa isa. Since yun nga, kilala ka na, how do you handle fame ngayon? How do we handle fame? I don't know. How do I handle fame? Parang... Nafe-feel mo na ba na ganun ka na popular? Siguro po, yung popularity, nafe-feel ko naman po siya, pero hindi ko po siya like pinapasok talaga sa sarili ko na parang I'm this and that. Kasi hindi din naman po ako lumalabas, like mailap din po ako, like more on music lang talaga ako. Pagising ko, gawa ko music, kain, dodota ako, gawa ulit ng kanta. So yun lang po yung life cycle ko. Kumbaga outside of that, well, importante yung outside
ng music, pero hindi po yun yung focus ko. Kumbaga more on internal po yung focus ko. So, yun. Okay, thank you. Thank you so much. And next is Jeff Fernando from Daily Tribune. Hi, Arthur. Hello po. Hi, Arthur. Ayan, ang question ko is, bukod sa parents and family mo, sino yung gusto mong makita sa audience sa Araneta concert? Kayo po. Kayong lahat. Tatandaan ko po kayong lahat. Tapos si LeBron James. Gusto ko lang po talaga makita kayong lahat na masaya tayo doon. Kaya, yun. Okay. And, ba't ka natawa? Kinilig ka doon sa question. Po? But, yun, parang yung reaction mo is, parang may naisip ang ayaw Uy! na sabihin. Wala. Okay. Next question ko is, when you make a song, ano yung, may setup ka bang gusto or may mood ka dapat na ganito ako? Can you share? Random lang po talaga siya. Pag kumakain ako, naliligo ako, kung may naisip ako na line, sinusulat ko siya, nire-record ko siya. Tapos kinakanta ko yung producers, instrumentalist. Usually, nauuna po yung lyrics and melody. Yung Lullaby actually po, with featuring Jolie Ann, sinend ko siya na voice message lang na walang instruments, walang anything. Sinend ko siya kay Jolie, tapos naguluhan talaga siya. So, ano to? Kaya yun po, nauna po yung lyrics, and most of the time, yan po yung nangyayari. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you. And next is June Nardo from Marites University. Hello. Hello po. Pateka, So ito, Arthur, ano na bago sa'yo? From day 1 to Araneta, di ba? From, tikman mo na yung New Frontier. Ito ngayon, bukod sa pagiging mahihayin mo, na alam na lahat yun. Ano na nabago? Walo na po yung abs ko ngayon. Wala na? Patingin nga? Talaga ba? Patingin nga? Sa concert po, ma'am. Oo. Eh, gusto namin makita rito eh. Dati kasi 3 lang eh. Oo, may 8 na. Exciting yan, Arthur, ah. Diba? Hindi ko po ma-identify kung ano pong part ng growth ko yung mas growth. Hindi mo hindi po. mayayain ka talaga, di ba? Oo, hindi. O since day 1 na nakilala ka namin, ganyan ka pa rin, Arthur. Ganyan ka pa rin, Arthur. Sa music mo na lang nilalabas lahat. Oh, hindi nga. O, di ba? Smile ka lang. Yung gwapo ka naman. Pwede ka naman boy band. Pwede ka naman paritoke or what, di ba? Padagdag po ako ng tenga sa likod. So, ayun lang kasi, why will you do some exercises, na sinabi mo, workouts and everything for this concert in Araneta as compared to your New Frontier Theater, di ba? Bakit? Nung ginawa mo ba to, nung New Frontier mo, Arthur, nung sinabi mong workout para pagdating na ng rehearsals, ready kayo, physically, mentally, emotionally. Hindi ko po siya nagawa ng buo last time. Okay. Na like, i-check yung mental health, physical health. Hindi ko po siya nagawa kasi nga po, since first concert ko siya, kinain po talaga ako ng like, anxiety and depression. So, purposely, para hindi ka madaing ng depression, anxiety, that's why you're doing that. Yes po. Work, exercise. Ganun ba yun? Eh, pag kumakanta ka, halimaw ka, di ba? Ibang tao ko yan. Hindi nga. Si Arthur Neri na milyon-milyon ng pera sana. Ay, wala ba?
Wala ba? Grabe naman. Oh, hindi nga, di ba? So, may changes from your first mo yung concert, di ba? To the Araneta. Kasi bigger yun. Magkatabi lang yun, pero bigger yung ano. May changes? May changes? Yes po, abangan na lang po natin. Okay. May babae ka bang guest? Guest? Mga babae? Meron po. Yan, pero hindi ko po pwedeng sabihin. Grabe naman. Oo. Text ko po kayo. Hindi mo naman girlfriend yun, ha? Hindi po. Okay. Huwag sa naman love life mo. That's a wrap. Narinig namin yung Arthur, ha? Kaya marami naghihintay dito, I'm sure. Diba? Yung itong, I'm sure mas malaki kang pasabog dito sa concert mo. Thank you. Thank you po. Thank you so much. Ayan, bonggang-bongga talaga yung questions from Marites University. Oh, paano po mag-enroll po dyan? Opo, mag-ano na po magsasend kami ng application. Okay, alright. And dahil dyan sa mga questions ninyo, mas nakilala po natin ngayon si Arthur. And it's okay, you know what? Yan kasi yung Arthur na talagang tinanggap at minahal ng tao. At walang problema if you're a little shy and kung halimaw ka kapag kumakanta kasi yun ang passion mo. And as a person, it's okay to be shy. Pero kapag ka nasa harap ka na, pag nagpa-perform ka na, dun mo ibibigay ang todo. Tama? Yes! O, di ba? Kaya talaga nga naman, baka aabangan natin itong concert niya sa Big Dome dahil nung nag-New Frontier ka, medyo first mo ba yun? Medyo shy-shy ka pa talaga. But this time, can we really say na handang-handa ka na? Sige nga, patingin naman. Imbitahan natin silang lahat on your concert.